Kaibigan, ang inyong video na mapapanood ay hango mula sa mga masusing pag-aaral ng mga mananaliksik at eksperto mula sa sining, agham, kultura, panitikan at kasaysayan ng mga sinaunang tao sa daigdig. Hindi intensyon ng video na sirain ang inyong paniniwala, relihiyon, kultura at tradisyon, bagkus ito ay pagbabahagi lamang upang madagdagan ang ating kaalaman. Maraming salamat po. Antichrist, ito ang pinakakinatatakutang pangyayari ng relihiyong Christianity na mangyayari sa mundo. Pinaniniwalaan na kapag nangyari na ang Antichrist, ito ay magiging hudyat na ng katapusan ng daigdig. Ang Antichrist, kapag dumating na, ito na mismo ang kokontrol ng lahat, lalo na ang global economy, na kung saan ang isang individual ay hindi makakabili sa merkado, hindi makakapagtrabaho, hindi makakapagnegosyo, hindi makakapagpagamot, at hindi makakapag-aral kung wala kang tatak o marka ng sinasabing numero na 666 o Mark of the Beast kung tawagin. Layunin din ng Antichrist na palitan si Jesus bilang Mesaya, at dahil dito, magpapanggap ito bilang matuwid at mabuti upang makapanglinlang at makapandayan ng mga tao at mahikayat sa kanyang adhikain. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, muling babalik sa mundo si Hesu Kristo mula sa langit at bababa at magaganap ang second coming na kung saan ilalantad ni Hesu Kristo ang totoong anyo ng Antichrist at dito magaganap ang digmaan ng matuwid laban sa masama. Pupuksain ni Hesu Kristo ang mapagpanggap na Antichrist at itatapon sa impyerno kasama ang mga kampan at mga taong nadaya nito. At ang mundo ay paghaharian at pamumunuan ni Jesus kasama ang mga taong matuwid ng 1,000 taon. Ano nga ba ang Antichrist? Ayon sa mga mananaliksik, ang Antichrist na paulit-ulit na nabanggit sa aklat ng Letters of Epistle John ay mga taong Heri-Daiko o mga pagano na hindi naniniwala kay Hesu Kristo bilang Mesaya na nagkatawang tao, ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw at muling umakyat sa langit. Ngunit bago tuluyang umakyat sa langit si Jesus ay nag-iwan ito ng pangako sa mga mananampalataya na siya'y muling babalik sa takdang panahon. Sa Letters of Epistle of John, ayon sa Bible scholars, ang Antichrist na binabanggit dito ay mga taong may ibang pinaniniwalaan at hindi demonyo o sugo ni Satanas at sinasabing sasakop sa ating mundo, mamumuno at kokontrol ng lahat sa mundo at papalit sa trono ng Panginoon. Kung ganito inilarawan ng aklat ng Epistle John ang Antichrist, saan nagmula ang konsepto na ang Antichrist ay ang dyablo na darating at magpapanggap bilang si Kristo? Ang ideya ng paniniwala patungkol sa kung ano ang totoong anyo ng Antichrist ay nagbago sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga mananaliksik, kung sisilipin natin at aalamin ang mga sinaunang kasaysayan ng Kristyanismo mula pa nung dumating si Hesu Kristo sa panahon ng Imperyong Romano hanggang sa pagbagsak nito, malalaman natin kung saan nagmula ang ganitong paniniwala sa Antichrist dahil maraming mga sinaunang Christian authors ang nagdagdag at nagbawas ng konseptong ito. Ang pagsisimula ng relihiyong Kristyanismo ay lubhang masalimuot dahil ang mga Kristiyano nung mga panahon na yun ay nakakaranas ng grabing pagdurusa, pang-uusig at pang-aapi. Ang mga Kristiyano sa panahon ng Imperyong Romano ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pagkakakulong, pangbubugbog at pinapapatay. Ilan lamang sa mga unang nakaranas nito ay ang mga naging disipulo ni Jesus na hinuli, kinulong, pinugutan ng ulo at ipinako rin sa krus na kagaya ng kay Jesus. Ang mga Kristiyano ng mga panahon na yun ay naniniwala na ang kanilang pananalig sa Panginoon ay hinahadlangan ng dyablo na dahilan upang sila ay makaranas ng mga pang-uusig at pinahihirapan ng mga taong hindi naniniwala kay Jesus, kung kaya't nabuo sa isipan ng mga Kristiyanong manunulat ang satanic supervillain na ideya ng Antichrist upang pigilan sila na ipakalat sa mundo ang magandang balita patungkol kay Jesus. Dahil dito, tumatak sa kaisipan ng bawat Kristiyano ang iba't ibang bersyo at talata mula sa magkakaibang aklat na hango mula sa Biblia at nabigyan nila ito ng twist bilang pagkilala sa karakter ng pagiging Antichrist. Ang mga prophecies mula sa iba't ibang aklat ng Biblia ay kanilang pinagtagni-tagni upang ilink sa isa't isa upang makabuo ng karakter ng isang malademonyo na Antichrist. Ayon sa mga Bible scholars, ang pinakaunang nagpabago sa konsepto at karakter ng pagiging Antichrist ay ang bishop na si Irenaeus noong circa 180 AD. Isinulat niya ang kanyang libro Against Heresy at sinabi niya dito na ang Antichrist ay isang makapangyarihang hari na pinadala ng demonyo upang iligaw ang mga tao sa pananampalataya.
Naisip niya ang ganitong klase ng karakter matapos niyang mabasa at mapag-isipan ng Book of Thessalonians na kung saan binabanggit ang katagang-ang tao ng kasalanan, at taong walang kinikilalang kautusan ng Diyos. Naisip niya na ito na ang karakter na binabanggit mula sa letters of Epistle John na tumutugma sa Antichrist. Bukod pa roon, ay kumuha din siya ng kaisipan mula naman sa aklat ni Propeta Daniel na kung saan ay binabanggit ang halimaw na may 10 sungay. Ayon kay Irenaeus, ito daw ang prophecy na kung saan ang Roman Empire ay mahahati sa 10 kaharian at susunod na dito ang pagbagsak nito na magiging hudyat upang dumating ang Antichrist at maghari. Pagkatapos ay kinenekte niya rin ang konseptong ito sa Book of Revelation na kung saan ay binabanggit ang numero na 666 bilang numero ng isang halimaw o mark of the beast. Naisip ni Irenaeus na ang 666 na tatak ng halimaw na nabanggit sa Revelation at halimaw sa aklat ni Propeta Daniel ay iisa na konektado naman sa Antichrist na binabanggit sa aklat ng Letters of Epistle John, dahil sa ideya na ito ni Irenaeus na hinangon niya mula sa pinaghalo-halong verses sa Bible. Unti-unting nabago ang pagkakaunawa ng mga tao patungkol sa konsepto ng Antichrist, kung nung una, ito ay tumutukoy sa mga pagano at Heredaiko na hindi naniniwala kay Jesus bilang Masaya, ito na ngayon ay naging isang halimaw na sumasalungat at kumakalaban sa mga Kristiyano at kay Jesus. Dahil dito, tumindi ang expectations ng mga Kristiyano noon na may paparating na halimaw o satanic supervillain na maghahari at mamumuno sa mundo bago mangyari ang end of the world. Matapos na baguhin ni Irenaeus ang konsepto ng Antichrist, hindi na rin napigilan ang iba pang mga sinaunang author na magdagdag pa ng kanilang mga kanya-kanyang ideya patungkol sa Antichrist. Ang sumunod na nag-ambag ng konsepto ng Antichrist ay si Tertullian. Ayon sa kanya, nahulaan ng mga propeta na ang Roman Empire ay mahahati sa 10 kaharian at ang pagbagsak nito ang magbibigay daan upang lumitaw sa mundo ang Antichrist. Katulad ni Irenaeus, pinaghalo rin ni Tertullian ang ilang mga bersyo sa Biblia sa aklat ng Letters of Epistle John at aklat ng Thessalonians. Ang sumunod na nag-ambag ng kanyang ideya sa tinatawag na Antichrist ay si Hippolytus ng Roma, kung saan sinabi niya na ang Antichrist ay magtatayo ng kanyang kaharian sa Jerusalem kung saan ito mamumuno bilang isang hari. Nagdala rin ito ng takot at galit sa mga tao nang magbigay siya ng kanyang propesya patungkol dito. Ayon sa kanya, ang Antichrist ay magmumula sa trono ng mga Hudyo na kung tawagin ay Tribe of Dan. Dahil dito, lalo pang lumawig ang anti-Semitism sa Europa at lalong sumama ang pagtingin ng mga tao sa mga Hudyo. Dahil sa nakalap na impormasyon ng mga mananaliksik, lumalabas na ang Antichrist ay nagsimula nung bago pa lang na itataguyod ang relihiyong Kristyanismo. At ang pagbabago sa konsepto ng Antichrist ay naging sementado na at pawang makatotohanan ng magwakas ang Roman Empire noong 476 CE. Naniniwala kasi ang marami na ang pagbagsak ng Roman Empire ay ang hudyat ng paparating na ang Antichrist kahit hindi naman ito hayagang inilahad sa Biblia. At dahil dito, nasiksik sa mga sinaunang mananampalataya ang kakaibang character ng Antichrist. Noong 1517, ang monghe na si Martin Luther ay naglabas ng kaisipan na kontra sa simbahang Katoliko. Hindi siya sang-ayon sa sistema ng pagpapalakad at pamamahala dito. Isinulat niya ang kanyang librong 95 Theses kung saan ipinapakita niya ang kanyang 95 na ideya patungkol sa simbahan. Ang thesis na ito ay nagsilang ng panibagong bersyon ng Kristyanismo. Ang Protestantism, inakusahan ni Martin Luther ang simbahang Katoliko sa pagkakaroon nito ng Santo Papa dahil naniniwala siya na ang Santo Papa ay may layuning pumalit sa pwesto ni Jesus bilang Masaya. Pinago ni Martin Luther ang pagtingin ng mga Protestanteng Kristiyano sa ideya ng isang Antichrist. Kung noon, isa itong pantukoy sa mga Heredaiko at pagano na hindi naniniwala kay Jesus, ito ngayon ay na-label na rin sa mga organisasyon at samahan. Ang pagbabago sa konsepto ng Antichrist ay nanatili hanggang 21st century. Sa modernong panahon, ang ideya ng Antichrist ay mahahalin tulad sa karakter na satanic supervillain na darating sa mundo sa mga huling araw upang hamanin ang kapangyarihan ni Jesus. Ang pagdating ng Antichrist, at hudyat ng end of the world, ang dahilan kung bakit damadami ang conspiracy theory patungkol sa Antichrist at end of the world na nagdudulot ng takot, pangamba at stress sa isip ng milyong-milyong tao sa mundo dahilan upang kumalat ang tinatawag na apocalyptic anxiety. Ito ang obsesyon at ideya ng tao patungkol sa end of the world, kaya't sinusubukan nilang hulaan kung kailan ito mangyayari kung sino-sino na ang inaakusahan bilang Antichrist at pinaghahanda nila ang tao sa pagwawakas nito.
Ang apocalyptic anxiety ay hindi na bago dahil noon pa mang nagsisimulang umusbong ang Christianity, ang mga sinaunang Kristiyano ay naniniwala na paparating na ang Antichrist, at sa kanilang panahon mangyayari ang end of the world. Sa katunayan, ayon sa mga nangyaring kasaysayan ng mundo, hindi na mabilang ang mga taong inaakusahan bilang Antichrist. Ilan sa mga ito ay mga taong masasama at malulupit na naging leader at namuno sa daigdig. Kabilang sa mga taong nabanggit ay si Emperor Nero ng Roman Empire, na kung saan inuusig at pinapapatay niya ang mga taong naniniwala kay Kristo. Si Napoleon Bonaparte, si Mohammed na nagtatag ng relihiyong Islam. Si Adolf Hitler, ang Nazi leader ng Germany, siya ang nag-utos ng malawakang genocide sa mga Jews matapos niya ipapatay ang 2 milyon na mga Hudyo. Naakusahan din bilang Antichrist ang Santo Papa ng Catholic Church. Kabilang dito si Pope John Paul II at Pope Leo X. Maging ang ilang mga naging presidents ng bansang Amerika ay inaakusahan din na Antichrist matapos nitong isulong at buuin ang United Nations noong 1945. Dahil sa kumakalat na conspiracy theory patungkol sa Antichrist at end of the world, kasabay ding kumakalat ang paglaganap ng apocalyptic anxiety. Sa ating modernong panahon, ang internet ay bahagi na ng ating buhay sa araw-araw, ngunit alam nyo ba na itinuturing din itong isang konsepto ng Antichrist ng ibang Kristiyano dahil sa dito daw matatagpuan ang www na may katumbas daw sa numero ng 666. Noong taong 2019, isang leader mula sa Russian Orthodox Church ay nagsiwalat na ang mga smartphones at modern devices ay gawa di umano ng Antichrist, kaya ninanais niyang epaban ito upang di magamit ng mga tao. Ang mga mayayamang tao may-ari ng malalaking kumpanya ay madalas ding inuugnay bilang Antichrist, kagaya nila Bill Gates, Steve Jobs, Rothschild, at Mark Zuckerberg. Ang NATO, United Nations, ASEAN, European Union at kung ano-ano pang organisasyon ay inaakusahan din bilang Antichrist dahil sa mga layunin nitong mapag-isa ang mga bansa at makapagbuo ng One World Government. Ang Hollywood at Disney ay inaakusahan din dahil sa mga di umano'y paglalagay ng mga secret code sa kanta at pelikula na may kaugnayan sa Antichrist. Palala na ng palala ang obsesyon ng mga tao sa Antichrist at end of the world dahil nitong taong 2021, ang mga gamot at bakuna na ginagamit bilang pangontra sa COVID-19 pandemic ay inaakusahan din bilang tanda ng tinatawag na Mark of the Beast o 666, dahil dito maraming mga tao ang natakot at hindi nagpabakuna. Ngayon, kaibigan, ano ang napansin mo? Hindi ba't ang pagkakaroon ng superstitions at prophecies at pagkakaroon ng apocalyptic anxiety ang nagpabago sa konsepto ng Antichrist mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan? Ang purpose ng video na ito, kaibigan, ay upang ipakalat ang totoong konsepto ng Antichrist na ayon sa letters of Epistle John, maging mapanuri, magsaliksik, timbangin ang mga pangyayari bago mag-react at mamuna. Hindi mismong ang takot natin sa Antichrist ang magliligaw sa atin kundi ang maling turo at maling paniniwala patungkol dito. Matapos mong marinig ang lahat ng mga bagay na ito, kaibigan, ano ang pinaniniwalaan mo?